kinakailangan meron kayong knowledge na to. Ang objective natin ay para makilala natin yung target natin, ang ililid natin. At sa ganon, pag nakilala natin, alam natin kung ano ang ating gagawin sa kanila, hindi lang tayo basta titira kung paano tayo mag-lingkod, bibigyan tayo ng wisdom or knowledge. How to cater them. Kaya yung lecture ko last time sa mga kids. Ito naman, tinatanong, kailan ba umaabot yung maturity ng isang tao bago siya tinatawag na pwede na siyang pakawalan, pwede na siyang mag-decide, normal na yung kanyang estado, hindi na siya umaasa sa kanyang parents, meron na siyang sariling desisyon. At kailan din yung point na kung kailan tayo ay naging foolish, kahit hindi kayo pray. Kailan yung point ng time sa edad natin na tayo ay naging mahina, marupok, o hindi kaya-kaya ang ating mga desisyon sa buhay. So, meron different stages ang human life. Una, ay tinatawag na infancy, 1 to 2 years old. Sabi ni Mrs. White, hindi mo kinakailangan antayin na sila yung edad para turuan mo tungkol sa Panginoong Diyos. Nasa sinapupunan pa lang yan, binabible study mo na. Pag nabutis kayo, nasa dyan pa lang, i-Bible study na. Ay yung character nila as an infant, nagiging tulog. Diba? Pagka after ng 6 months to 1 year, magigising na yan palagi. Yung time na yun, hindi ka na makakagawa o makakatrabaho dahil gusto na niya lagi makipaglaro at makipag-usap sa'yo at gusto niya lagi karga. At pag 6 months na siya, nakakilala na siya ng mga strangers, hindi na yan sasama. Kaya may mga bata, ba't kayong anak nila sumasama ba? Pero darating ang time, hindi na rin siya sasama. Sunod yung toddler, sa developmental growth, sila yung mga nagde-develop na ng kanilang laro ng pag-aaral sa sarili at saka ng language skills. And then sa lower stage, yung early school age, 5 to 7 years old, meron na silang moral development. Yung language nila, nabuo na kung English ba o Tagalog o Bisaya. At meron na rin social and emotional development. Hindi na sila basta-basta naloloko. Meron na silang desisyon, gusto na nila yung anong kulay ng damit, kung anong susunod nila, sila na rin ang susunod. Sumunod na stage, yung educational development, 8 to 12 years old, marunong na sila sa problem solving, physical activities and sports, at sila po ay nag-develop na unti-unti. Alam nyo, sa panahon ko ni Jesus Christ, yung 8 years old, ito yung time na sila ay pupunta sa templo at doon sila magkakaroon ng initiation na mag-start na sila mag-aral sa templo. So, 8 years old pa ba? Kay Maria, kay Mary lamang siya nag-aral. Hindi siya nagpinasok sa school. Unlike the system of our education this time, 4 years old, 5 years old, nasa school na agad para mag-aral ng ABC. Pansinin niyo po sa Japan, yung mga bata hindi nag-e-exam. Grade 3 na, malaki na yung kanilang maturity sa kanilang stage, pero sila tinuturuan sila ng moral values, pinatutulong, obedience, pinaglalaro. Hindi ka kaya sa Pilipinas ang tinuturuan na ng mabibigan. Ang mentally nila, meron tinatawag na golden age of memory. Alert and very eager to investigate love stories and good books, collect and everything. Ibig sabihin nun, yung mga bata talaga dito, mahilig sila mag-collect ng mga bagay. Kaya minsan kasabi natin na sila yung makukulit, malilikot sa church. Kasi yung stage nila ay nasa ganito. Hindi natin sila mapipigilan, magagalit sila. Halimbawa kanina si tumatakbo sa kusino, na tumakbo dito. So, sisimahan ko siya, okay, ay magagalit. Kinakailangan maunawaan natin yung stage nila. Kasi kung lagi tayong magagalit sa kanila, mga kapatid, tatanda tayo. Tatanda din sila. Sino tayo? Tayo, na-stress tayo. Kasi hindi natin maintindihan. Minsan, kasamabay lang natin. Pagkaya yung anak ni Elder ganun, ang kulit sa church. Hindi mapigilan. Kung ikaw ay isang leader, alamin mo, ano bang stage niya?
Sila po talaga ay malaro. Ayan, ayan yan. Ayan, anong stage yan? Anong grade na ba yan? Anong ilang taon na? 2, 3, di ba? Ganyan talaga. Sila yung mga umiiyak sa church. Pero pag umiiyak na, hindi na sila umiiyak. Nakalabas na sila sa ganon. So tayo bilang mga magulang sa church at bilang mga kapatiran, leaders, uunawain natin sila. Nasa ganun magkaroon tayo ng harmony. Isa may i-desire yan, nagsimba na naman sila, pagulo lang sila dito sa church, diba? Kaya pag narinig ng kapatid, huwag na naman kasimba, hindi mo sasabi anak ko. Kailan ba yung time na dapat isama yung mga anak? Pag mabait na sila, no! Diba? Saan sila mabait? Sa labas, sa kalsada, maglaro. Di ba mas maganda na sila sa church nandito? Kahit hindi nila naintindihan yung message, pero nalang na may Kristo, may angel, may heaven. Someday mag-question na sila. Pag dumating na yung stage na, nagtatanong-tanong na sila. Kaya yung mga ganitong stage, pag pinatulong mo, papagawin kita. Pag di ka matulong sa tanghali, gagawin mo ganyan. Dapat oras sa tutulong. Grabe, tumutulong sa akin nung stage ako sa nanay ko, pag mumulat na ako, may palo. 2 hours ka na ganyan. Alam naman, tulog na sila. Labas! Diba? Kasi totally yun, natutulog ka, tapos makalaro mo, ingay. Di ba wala mabasa, takbo. Nag-social yun, Lord. Sabi. Kaya nag-gagawin ko, tatakas ako. Ngayon, nakita ko, baka gising na sinanay. Pagdating ko, tulog sila. Kaya ako ganyan. Eh, pag ito tulog, nagising, grabe ka. Ba't ka pawis? Walang kawalan yun. Ganon. Ang mga magulang, hindi nila naintindihan. Patutulogin yung mga bata. Gusto nyo lumaki agad. Paglaki na, iniwan na kayo. Nakakos na. Gusto na yan ang gulo. Sabi, dalawang wato pinagawa ko kayo, wala kayo isa. Bakit? Pinag-aral mo kasi, tinawag mo na pa ngayon, wala na sila. Pinag-aral na sarili, no? Sumunod, ang spirituality po nila, 8, 9, 10, 11, pwede na mabili ganyan kung parents nila ay Adventist. And sa church manual natin, kailan yung stage na pwede sila binyagan? Diba? 12 years old, pagka parents mo ay hindi Adventist, okay, takap. Pero pag ang parents mo ay Adventist, pwede 8, 9, meron pa nga, 7, pero church manual natin is 9. Bakit? Kasi yun yung time na spiritually, mature na sila spiritually in their own stage. Sabi ni Mrs. White, kahit natatanggap lang sa Panginoon Jesus, mature na sila. Hindi natin pwede compare sa elder, sa pastor. Sa kanilang stage, mature sila. That is perfection. They are perfect in their own stage. At ito po yung basis naman nilang pag-grow. Sunod yung early, in 13 to 17 years old, risk taker yan. Sila yung sumisira ng pisara, bumabali ng chok, sumisira ng bintana. Gusto nilang mapansin, sumisira ng pinto, ng sila. Meron tinatawag dito na identity formation. They are confused. Lalaki ba sila? Babae ba sila? Bakla ba ako? Lamboy ba ako? Anong aking estado? Meron silang emotional ups and downs. Sila yung mga naglalagay ng lipstick na nakulay lang dito, himo, gagawin yung buo. Naghahanap sila ng gagayahin nila sa gagayahin nila si Spider-Man, si Jong-ho, mga ganon, no? Kasi hindi nila alam dito sila kung ano identity nila. Hindi nila tanggap na sila yun. Naghahanap sila ng pattern na hindi nila makuha sa church o kaya sa nanay at tatay dahil iba yung kanilang iniisip na maging sila. So, kailangan nila ng guide sa kanilang buhay. Mentally, ang sabi ko dito, alert but with daydreaming periods. Kita nyo na, nagsasabi si Pastor, iniisip si Crush. Ang tabi ni Pastor na, gagawin na niya. Iba yung nasa isip eh. Chat na siya. Walang signal dito, mag-piso wifi nyo. Yan yung kanila, kaya sa school, sasabihin niya, oh, saan ka na naman nakatingin? No, diba? Nakamulakan na naman si Masoyong. Diba? Ganun ang sinasabi ng mga teacher kasi ganun talaga yung daydreamer. Tapos sila ay mahaba ang tulog. Diba? Nagdaan sila, saan ka na yung mga teacher? Diba? Alas 10 sila gigising. Sunod, in middle adolescence, 16 to 17, meron silang accelerated growth in age.
Diyan na nagsimula na tumubo na yung mga buhok sa kilikili, sa singit, sa ilong. At yung kanilang physique body, almost perfect na. Una yung babae muna. Di ba, malaking ulas, elementary o kaya high school pa lang. Tapos yung lalaki para naliit pa. Pero after some time, biglang yung lalaki, boom. Gulat ako, hindi ko na pabiro ba yun? Kaya bigla ako dito. Reach full height and develops individuality and now becomes person in their own rights. Hindi na sila basta-basta maluloko o mabubuli. So, socially, yung mga ganitong edad, sila yung mga gusto magkapera. Kaya very sensitive sila when it comes to money. Kasi sila po yung pag nag-request, nila kailangan ibigay. Kasi pag hindi, they will demand. Lalayas na lang ako, magkahanap buhay ako na lang bahala sa sarili ko. Minsan hindi tatanggap ng pera. May ipon pa po ako. Hindi na sila ganun kailangan kagay bata. Naiiyak para sa candy. Hindi. Sila yung, hanggang bakit makapag-ipon, iiponin nila para mabili nila yung mga gusto nila. Kaya pag mag-grounds ka sa ano, grounded kami yun. Hindi ka pa rin lumabas. Wala kang bakon. Yan ang nag-iisip sila na magdayas. Kasi feeling nila, impotent sila, wala silang kakayanan. Kasi wala pa talaga. And mentally, they question everything. Saan ba talaga sa ito? Samantala, 8 years old, tanggap nila Jesus Christ, yung Sabbath, tanggap nila, ano may tingin mo, tanggap nila. Wala silang question. Kaya sabihin mo, nagpabilin ako ng bata ako, hindi ko naintindihan, pero tinanggap ko. Pero instant, pagkakaroon na ng proof, maintindihan mo na kung bakit Sabbath, but they want it from scholars. Dapat yung merong yung merong, kasi minsan, hindi na sila maniwala sa parents nila, sa teacher nila. Sabi ng teacher ko, ganito mali ka mali ka pa. So ideas are shaped and then it's inside to attain them. Yung mga ideas na yun, nasishake na sa kanilang mind, na-form. And spiritually, values became paramount or they lose interest. Pero tatama yun, sinatanda, gusto sa voice of youth, mga ganyan. Pero meron tayong mga kasama na nawala na ng interest. Kasi dalawang klase yan, North Pole, South Pole. Either gusto mo or ayaw na ayaw mo. Ito ang problema ngayon. What has been done in laying a foundation to basis on her thinking on now becomes difficult to do. Kung hindi ka naglatag ng pundasyon simula nung bata pa lamang siya, hindi ko na siya madadala dahil para na yung kawayan, pag binalin mo, puputok, lalayas, mawawala. Kaya bata pa lamang, kaya nyo sila magtakbo dito sa church, kaya nyo sila makinig ng salita ng Panginoon, kaya sila umiyak, kaya nyo sila tumawa. Pero be careful, huwag naman sabihin, sige, tatawan sa church, dahil natin bibigyan. Hindi, what I'm trying to say is, mas maganda na mag-stay sila dito sa church at dito natin makita yung kanilang growth at yung basement na kanilang foundation na pananampalataya that someday, kung pinili nila yung other pole na magkataliwa sa Diyos, nakatanim sa kanilang isip, babalik ako sa Panginoon. Kasi naalala ko noon, tinuruan ako ni Teacher Annie. Ni Teacher Anna. Sila yung mga nagturo sa akin. Luluwa yung mga testing. Alam niyo mga kapatid, yung church na ito, dumalaw sa amin, na dito ginawa ko yung mga bata. Hindi mo malimutan yan. I'm a product of that. No? Mga nagtuturo sa mga bata. Naalala ko mga bata. And then suddenly, nawala kami sa Panginoon, but it's in my mind, in my heart, and my conscience. Nakasakay ako sa bus, sa Mysore ako, nakita ko, 7-day Adventist Church to hindi ko palagay. I know that faith. Although hindi ko naintindihan na naman. Pero ano, ito yung religion ng nanay-tatay ko, ito yung pinapamana sa akin. Dapat ko sundin. Okay? And then, yung 18 to 25, nasa kami ng 18 to 25. Sarado mo yung pintuan. Ayan. Ito na yung panahon na nagkakaroon na sila ng relasyon. Naghahanap na sila ng intimacy, career development, transition to independence. Dito, medyo hindi na nila kailangan yung parents nila. Kayo naman mga parents, hindi nyo na kailangan na, ito yung kunin mo kulay, ito yung domination mo, ito yung sapatos mo. Hindi. May sarili na yung isip. Hindi mo na sila magdidiktahan dahil sila ay gusto na maging independent. As America, pag 18 years old ka na,
automatic, kailangan mo na umalis sa parents mo. Hindi ka lang dito. May anak na, may ako nga, may pamangkin pa. Sama-sama, banding. Mga Pilipino, talaga banding. Halika na ba? Pero sama-sama kasi masaya sa Amerika. Lalaki ng bahay. Ang dami-dami pera, pero magkakahiwalay. Malungkot. Ganon sa Amerika. Dami na. Kaya gusto natin sa Pilipinas. Yung mga Pilipino na lumaki sa Amerika, sabi sila, uuwi kami, ayoko dito lumaki yung mga anak ko. Gusto ko sa Pilipinas. Because sa Pilipinas is conservative. Gusto nila ang paglaki ng mga ito. 25 to 30 years old. Establishing independence, self-development, and personal relationship dyan. Pero na yun pa, may mga asawa. Pero na stable na relationship. Dito hindi na nagulong ko. Gusto na naman ito, seryoso relationship. Yung kanina, mga ano pa lang yun, papi lang, iyakan, iba-block sa Facebook, mga ganyan. Mga ano yan, naglalaro ka, naghahanap ka ng stability. So dito, Ano ka? iba dyan, iyakan na. Ako, 3 years pa, 2 years pa, tsaka ako nag-asawa, 32, 33. So naman, 30 to 50, ito yung mga nanay, mga tatay na mahilig na rin sa Zumba. Sila yung pag nakita sa Facebook, itong video, isi-share, ilalay, isi-send sa'yo. Mga halamang gamot, pangpalakas ng food, pangpatanggal ng UTI. Yan, yung mga nanay na yan. Ganyan sila. Unawain natin sila, huwag kayo magsasawa. Kung yung check members natin, send na lang health tips. Lahat ng decisions, naman sila yung mahilig na rin sa politiko, sa politika. Iboto nyo si BN. Iboto nyo si Lenny Robredo. Yan, yung mga yan. So, sila na yung papasok ngayon sa barangay hall. Alam na nila ngayon yung kaso ni ganito. May awayan dito. Alam na nila, may nakawan dito. Yan na, mga... Alam na nila yung mga kapitbahay. Hindi masali ng mga kaibigan. Yan yung mga nanay na talagang alam natin na... Hindi ko nga sinasabi eh. Ay, 50 years and now, hirapan sila, may mga sakit na. Pag sinabi basta, road mo tayo, hindi na makaluhod. Isto, mistake na luhod. Kaya kaya retirement leisure. Ano yun? Kung yung mga bata gustong nagagala, yung mga matatanda din, pang-retire na. Minsan gusto na lang nila sa bahay. Pero sabihin, sama kayo, nanay, tatay. Diba? Nagagala din sila kahit hirap na sila, kahit may wheelchair. Kaya they have a special treatment sa government at sa mall. PWD, pinakamalapit sa dito, tama? Pagka ikaw ay libre, meron kang discount. Meron kang makukuha. Dahil sila po mga kapatid, malapit na matulong hanggang lumating si Jesus Christ. Kaya dapat alamin natin yan. Sumunod, yung methods of discipline. Balik po tayo sa pagdisiplina dun sa mga adolescent. Huwag ninyo ikukulong ang inyong mga anak. This may be physically true, but spiritually, minsan, kinukulong natin yung mga anak natin sa ating mentality. Anak, ang ganito pa lang, huwag kang tulong dyan, yarin ka sa akin. Para silang nakakulong, hindi sila makakilos. Let them explore, let them learn. Kumada pa sila, ay! Magbilang tuloy. Kasi sila naman, hindi sila nasaktan, nagulat sila yung emotionally, sakit. Yun ang kanila, sigaw ng damdamin. Kinukulong natin sila sa pag-growth na dapat ay tumagot sila. Pag kayo namamalo, huwag kayong kailangan ng kamay. Gumamit kayo ng sinturon. Malilito yan kasi ang kamay pangalalan. Hindi na yan, pag hinipunin sila, pag may sakit. Ay, talaga naman, hinaturo sa kundi nanay. There's a healing power of pang-haplos. Kaya Jesus Christ ginanit. Haplosin mo sa ulo, sa likod, kahit yung aso, yung pusa, haplosin mo. There is power, no? Sa bata. Kaya pag hinampas mo siya, malilito siya ngayon. Confused siya. Pero pag sinturon pa lang, alam mo na, kukunin pa ang sinturon, opo na nag-opo. Diba? Alam na. Kasi alam niya, nangyari siya. Diba? Hindi ko sinasabi mo mamalo. Ako po namamalo. Pero lately, hindi na ako namamalo. As much as possible, hanggang kaya kong kausapin, hanggang kaya kong disiplina, ay gagawin ko na walang pananakit. Okay? Pili kayo dyan. Sando, dos mordos, angin, pangkay, rambo, sige, sabi niya rambo.
Parang wala hawak na natin po. Diba? Hindi na naman ka ng mga anak. Like this. Huwag din yung gagamit ng corporal punishment. Meron kayong 5 anak. Nagkasala yung isa. O hindi kakain lahat. Huwag yun. Bakit pala yun? May mga sa klase. O maingay yung isa. O lahat kayo. Hindi kayo lalabas sa alas 5. 5 natin kayo lalabas. Nag-10 na. O walang lalabas ha. May minus kayo paglabas. Diba ang hirap doon? Yan ang ginagawa sa North Korea. Pag tumakas ang isa sa miyembro ng pamilya dito sa South Korea, kung gagawin, ikukulong buong pamilya, buong lahat, ikukulin lahat ng pera sa bangko, lalagay sa government. Kaya kahit isa, walang tumatakas sa North Korea kasi dahil sa mahal nila sa buhay. Kaya sila nakakulong. Ito tinatawag na pagkakulong. Forced apologies. Kung saan nagagawa namin ito pinanigay. Say sorry. Before you have to say sorry, kailangan mo explain why you have to say sorry. Ano mo ba ang nagawa mo? Opo. Kinagpas mo yung kuya mo? Opo. Ano dapat mong gawin? Sabi niya alam, I don't know. O say sorry mo kuya. Tsaka mo pala sasabihin. Hindi mo pa in-explain. Nagalit ka na, say sorry na agad. Hindi yung totoo. Diba? Sige nga kayo sabi, sorry kasi Diyos. Wait, hindi ko tayo pero. Diba? Nonsense. Kahit mo sabi yan ng sorry. Yan, or use of threats. Sige. Pag ginawa mo yan, bubuntalin kita. Pagdaling mo. Diba? Katukin. Yan, diba? Ginagawa ng mga tatay, minsan, tatadyakan kita. Kaya yan, umaalin ako sa isip ko, ganyan kita yun, no? Papatukan kita. Pigilin kita yan, ha? Sampalin kaya kita. Gusto mo ituktok kita sa simento? Yan, mga salitang yan, no? Ano yan eh? Threat yan eh. Use of threat. Pangit. Tsaka yung don't stop. Ano yung don't stop? Sa klase? Pagka hindi nanggawa sa assignment, pumunta sa harap, lalagyan ng cup. Attention. Sa lugar sa Batangas, sa panahon ng Duterte, merong Flores de Musher. Yung Flores de Mayo, ipaparata nila yung mga Musher, yung mga magnanakaw, yung mga lugar ng masama. At nakalagay sa kanilang karatula, pusher ako, lakong tularan, kaya magnanakaw. That is not effective punishment. Okay? Nakala na sa mga yung squad? Sa class. Nagyan na yun, sila na isa sa class. Hindi, yung ngayon, yung present na nag-aaral. Sino? Wala na, di ba? Bakit? They found out na malaki ang negative effect na to sa social emotions ng mga students. Kaya yung mga estudyante nagiging na ng nilangin ko. Ganyan ako yung bata eh. May ano ba? Libro. Tapos lulunod ka sa kasi. Kaya sa mundo. Diba? Grabe yung mga naalala ko tuloy mo yun. Saan ako manong nila yung video ko? Ano ba? Ay, iba pinakakagat sa landaw. Tatali sa puno ng saki. Ano ba yung sabihan disiplina sa ating? Primarily negatives. Pinanunumbalik, hindi sila punitive o pinaparusahan. Kasi alam niyo mga kapatid, kung may drug addict dito sa church, at ang disiplina natin paparilin, paano siya nagbago? Papakulong? Pwede, pero mahirap magbago pagkapag-usap. Pero tapunan mo ng pag-ibig, tapunan mo ng pagmamahal, tapunan mo ng pag-aalaga, magbabago yan. Kaya kayo mga magulang, pagka mga anak ninyo ay nagkasala, huwag nyo nang sesermonan. Kausapin niyo ng puso sa puso. Ang sermon, bago pa magkamali, sermonan mo, anak, masama ito, yung bisyo, yung alam, pag nagkamali na, anak, nandito ako, paano mag-alaga siya. Ay, sabihin ko sa inyo, masarap sa damdamin ng anak nyo. Alam ko, anak, nagkamali ka, tinatanggap pa rin kita. Nanay ko, itatay ko, grabe, gusto ko na kayo magbago. Tsaka ka pala magbabago pag naramdaman mo yung pag-ibig na magmulana, tama? Ganun sa Diyos. Ganun ang Panginoon. Kaya dapat tayo, mag-isip tayo kung anong klase ng disiplina. Sa Pastor Guide, ito yung disiplina na gagawin. Para may natuwa ng church na magsabi sa mga youth, wala kayong pupuntis ha, wala kayong asawa, para
kayo, ganito gagawin natin. Training ito ng discipline ng relationship natin sa Panginoon. And this is very helpful sa church. Yung 8x3 method, isang side lang yan. Pero yung another side is master training para